Ano po ba sa bill na 'to ang dapat maipasa upang maintindihan ng lahat, upang tumungo tayo doon sa pagiging unified na maipasa itong SOGI bill? From the earlier drafts of the SOGI bill, ang unang pangalan naman talaga nito ay Anti-Discrimination Bill. Correct. Mhm. Kasi even if may constitution tayo na supposedly ay pinoprotektahan ang mga karapatan natin, talamak kasi ang discrimination cases, pati na rin yung um, even abuses tsaka deaths Mhm. on na nakapaloob pa rin sa discrimination cases. May mga kaso din tayo na ang mga tao within the community hindi makapaghanap ng trabaho Mhm. kasi they are discriminated against their SOGI markers. So ang ginagawa ng bill, if you review the bill, it's to actually remind at magkaroon ng kapatawaran sa mga taong may deliberate na intention na mag-discriminate. So, importante kasi sa SOGI bill na hindi lang siya yung bill ang mismong ipasa. Kaakibat nito yung pag-intindi sa mga tao. Paano nga ba ang ibig sabihin ng SOGI? Na ang lahat naman talaga ng tao ay may SOGI. Ang problema nga lang, um, may iba na nadidiscriminate base sa kung ano yung SOGI nila. May Mhm. mga benepisyo na hindi nakukuha sa gobyerno kasi dahil iba yung kinakasama nila sa buhay. Kunwari, dito lang buti na lang ang lungsod ng Quezon City, nagkaroon sila ng programa which is yung called na Right to Care. Kasi sa totoo, sa batas natin ngayon, um, kapag may desisyon na medical, tapos ang partner mo ay same-sex partners kayo, hindi ka pwedeng mag-decide, which is Mhm. very heartbreaking for people of, who are in a same-sex relationship. So basically, it's to try to validate yung existence ng isang komunidad. Yun talaga yung um, uh, goal ng SOGI Bill. It's to help establish na you are clear and we see you. Kasi yung mga current laws natin, hindi talaga siya super na-implement or hindi rin siya masyadong may mga batas din tayong very na kailangan na rin palitan. Okay. Okay. Sir Amadeo, base 'no, sa aking pananaliksik, ikaw ay nagmula sa Dipolog, Zamboanga. Yes, that's my Ok, hometown. yes. And base doon sa nabasa ko, ikaw ay, nag-aral sa Philippines Normal University. Yes po, Philippine Normal University. And I took up my Yes, master's sa De La Salle University. yes. Kumbaga 'no, after mong magtapos, umuwi ka sa inyo, nagturo ka ng 4 na taon, bumalik ka ng Manila para mag-masteral. Bakit pinili mong Mm. umuwi sa inyo upang magtrabaho at bumalik ulit upang kumuha ng masteral? Ano po ang inyong naging goal sa ganoong sitwasyon po? Requirement kasi as a DOST SEA scholar na dapat kailangan mong mag-serve. So, when I finished my bachelor's degree on education, physics education, nagturo na ako agad for 4 years sa province kung saan ako galing kasi yun yung requirement. Mhm. And then, after I finished my, serving for 4 years, I decided to supposedly pursue masters in physics. Mhm. Um, na hindi ko masyado napagtagumpayan kasi wala akong scholarship at that time at nagkaroon ng scholarship for health social science. So, Mhm. so yun yung pinursu ko at yun din yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng opportunity to work for the Department of Health as a Mhm. researcher initially and then nag-serve na rin ako sa mental health as a health program officer. Oh, So yun kumbaga open naman ako sa mga pagbabago mhm. buhay ko kasi may opportunity and at the same time passionate naman din ako sa health.
kung may pagmamahal ako sa edukasyon, may pagmamahal din ako sa usaping pangkalusugan. Mhm. So ginora ko na, pinush ko na. Ah, Oo, nandiyan na eh. Why not, 'di ba? yeah, Ayun. alam mo, ano ang nais mong itayo, no? Sa lahat ng mga miyembro ng LGBTQI+, bilang isa sa miyembro at tagapagtaguyod ng Rainbow Light Philippines, na ano ang dapat nilang isaalang-alang lagi sa sarili nila? Siguro ang pinaka gusto kong i-remind ang part ng komunidad is na you are valid, you are made the way you are. So ibig sabihin, walang dapat sino man ang mag-alis ng karapatan mo para umexist or para mabuhay Mhm. ng maayos. Ikaw ay may karapatan kang bumoto, taxpayer ka, or kung hindi ka pa taxpayer, magiging taxpayer ka rin. So dapat kung ano yung hinihiling mong serbisyo sa gobyerno ay dapat makukuha mo. Mm. Dahil ikaw ay Pilipino, ikaw ay parte ng lipunang ito. Mhm. So you are not a second class citizen. You deserve the rights and the privileges of being a Filipino. Mhm. Yun. Yun, like paano ba? Like mahalin mo lang sarili mo, yun lang. At Mhm. kahit may mga taong hindi ka ganap na naintindihan, Mhm. mahalin mo rin sila. Oo, Mm, yun okey. lang. Um, Sir Amedeo, sana magkita tayo ng personal, 'no, para Go lang. ma-interview kita ng mas malalim about your personal life. Kasi ito is more on sa Rainbow Rite Philippines, 'no? And Hmm. ang nais kong tanong, sa lahat ng mga nanonood sa kwentong Pilipino na miyembro ng LGBTQI+, paano po sila makakahingi ng inyong gabay at ng tulong mula sa Rainbow Rite Philippines? We have our website and may Facebook page din kami. So they can visit Rainbow Rights Philippines. I think it's ourrights philippines.org or PHL, I forgot. Pero they can search it online. They can even also send us an email if they needed legal advice or kahit may idudulong lang silang case on discrimination, and then we will help investigate and give legal advice as necessary. Yeah. Okay. Ikaw ba, ito huli, mga ilang tanong ko na lang sa iyo. Ikaw ba ay habang buhay na tatawaging Pura Luca Vega? Um, si Pura Luca Vega kasi ay ang naging sandalan ko sa mga um, napagdaanan ko sa buhay. So, hanggat kakailanganin ko ng protection sa sarili ko, nariyan pa rin si Pura Luca Vega. At Mm. hindi siya mawawala hanggat hindi rin natatamasa ng katulad niya yung mga karapatan na gusto niya. Yan Mm. lang. Mananatili po ba ang posisyon nyo regarding doon sa kung ano ang tamang pagtawag sa mga taong miyembro ng LGBTQI+? Oo naman, kasi this was based on respecting human dignity and human rights. Ang konsepto naman ng paggamit ng sir at ma'am ay supposedly to give respect. Pero 'di ba ang respeto ko din kasi you have to also ask the person kung paano ba siya gustong matawag. Yun lang Mm, naman yes. ang reason ng pronouns eh. Kaya nga siguro sa Pilipino kasi napakaganda ng ating wika. Wala naman tayong gender specific na pagtawag. So yung ikaw, ako, tayo, puro gender neutral 'yan. Sa ibang mga banyagang countries, meron silang gano'n. Siyempre, naging English-speaking country din kasi tayo. Pero ang buong konsepto lang naman nito ay kung paano ka gustong matawag, yun ang gamitin nating pronoun. At walang masama sa pagtanong. May mga tao lang kasi na kahit ito yung pronoun na gusto mo, they deliberately misgender Yes. you.
Or 'di ba, kahit na sinabi mo, "Ay gusto ko pong matawag as ma'am." Pero ang pinipilit pa rin na, "Ay hindi, sir ka talaga." Yun yung feeling ko disrespectful na sa Mhm. sa mga taong gusto lang naman matawag sa paraan na gusto silang tawagin. Um, so yun, like I think at the end of the day, it's really boiling down to respect each other's existence, respect each other's identities, their names, and their pronouns. Mhm. Ako alam mo Pura 'no, ako kasi naiintindihan ko both parties. Kasi ako, minsan tinatawag akong sir, minsan tinatawag akong ma'am. Wala ginagalang ko. Kung ewan ko okey lang po ba, ang sinasabi ko na lang kung saan ka mas komportableng tawagin ako, do'n ako. Tama naman. Ako din naman, kahit ako, kung matawag man akong sir tsaka ma'am, walang kaso sa akin yun. Yes, sa'tin 'yun. Pero hindi naman kasi lahat ng tao ay sa atin yun. At Hmm, ako non-binary kasi ako. So, ibig sabihin, hindi importante sa akin kung paano mo ako tawagin. yes. Pero para sa mga trans sisters at brothers natin na are already exerting a lot of effort para ma-claim yung identidad nila, sino ba naman tayo Mm, para hindi ibigay sa kanila kung ano yung hinihingi nila, which is mm, napakaliit lang na bagay, 'di correct. ba? Kahit ngayon nila ng pangalan is nirerespeto din natin. Kasi Mm, meron tayong agency, kung ako nga nagpapalit ako ng pangalan as Pura, 'di ba? So respeto na lang din, 'di ba? Yung mm. ganoon lang din. Mm. Okey. Um, Nais kong sabihin 'no, sa lahat ng nanonood ng Kwentong Pilipino, ang kausap po natin, ang kanyang tunay Mm. na pangalan ay Amadeus Fernando Magallanes Pagente o mas kilala bilang Yes po. Pura Luca Vega. Sir Amedeo, ano ang nais mong sabihin sa mga nanonood sa aking content na Kwentong Pilipino? Kung ano po ang nais niyong iparating sa lahat ng tao, lalaki, babae o LGBTQ bilang miyembro po kayo ng Rainbow Ride Philippines. Siguro, mensahe ko sa lahat ng nanonood ng Kwentong Pilipino, ah, dahil nasa pangalan na mismo, tayo lahat ay Pilipino, kaya kung ano man ang iyong pinanggagalingan, mapalalaki ka man, mapababae, mapamiyembro ka man ng LGBTQIA+ community, intersex, kahit sino ka pa man, basta ikaw ay Pilipino, ang mga karapatan mo ay dapat mong ipaglaban. At yun lang naman ang ano ko doon. Um, so thank you so much for having me here. Muli, no, Thank you, Roy. Thank you. maraming salamat. Tatawagin kita bilang Salamat. Thank you, thank pagtatapos ngayong gabi, tatawagin kita sa iyong pinaka-controversial na pangalan. Maraming salamat, Pura Luca Vega. Thank you!